Mga boss, welcome back at gagawa tayo ng vlog tungkol sa i-upgrade natin na amplifier na Concert EB303B+. Ay yung tatak niya, yan o, EB303B+. So mga boss, gumawa na tayo ng paunang video nito kasi ang unang ginawa natin ay troubleshoot muna natin kung alin yung problema niya, bakit isang channel lang ang tumutunog. Nakuha na natin yung sira at panoorin nyo na lang mga boss doon sa unang upload natin, yung Concert EB303B+, half channel yan. Ngayon, ang gusto ng may-ari dito ay ipapa-upgrade niya. So nag-offer ako, try nating i-upgrade hanggang 502. Bakit ko nasabihan? Kasi itong board na to mga boss, kaparehas din to ng Concert EB301, Concert EB302. Yung design niya halos parehas, nagkaiba lang sa relay at saka dito. Sa 301 mayroon ito. Sa 302 wala na to, saka wala na to. So naibalik naman sa 303. Ngayon mga boss, nag-live ako kanina bago ko to simulan ng vlog. So doon natin pinakita yung pagkakalas ng mga piyesa-piyesa dito. Para kung gusto nyong masundan, mahaba yon, mga 1.5 oras ata. Panoorin nyo na lang. Yung title naman niya ay Live Repair Concert EB303. So kung medyo masipag-sipag kayo, panoorin nyo. Ngayon, pinagtatanggal ko na dito yung mga dapat palitan natin kasi i-upgrade nga natin sa sa 502. So ipapakita natin yung mga tinanggal natin at ano yung mga targeted na ipapalit natin. Unahin natin dito sa sa bandang side sa power supply niya. So kinalas natin yung apat na diode na ang number niya ay 5404, yung apat yan. Kunin natin. Pero pagkatapos ito, i-recap pa rin natin kung ano yung mga para mag-gets nyo. So ito yung dati niyang diode, 5404. Yan, 5404. So papalitan natin yan ng 6A10 ang number. Then yung main filter niya na capacitor na dalawa, ang tatak niyan ay, tingnan natin, 4,735 volts. Papalitan natin yan ng 10,000 microfarad, 63 o 50 volts. Kung hindi dito kakasya, i-ward na lang natin, ilalagay natin sa labas. Then sa supply naman ng relay, kasi tataas na yung supply. Yung original kasi na supply nito ay 24.5. So gagawin nating 37. So kailangan palitan natin tong dropping resistor. Yan, papalitan lang na, ay malabo na ba yan nangyari dito. Papalitan natin tong dropping resistor from 62. Dito pa ba yung value niyan, yung resistor niyan. Ito yung resistor dati niyan. Kunin natin para makita kasi kinalasan natin. Yan, 62 ohms. Gagawin natin yang 120 ohms. Wala na tayong babaguhin dito. As is na po lahat yan. Para lang, kasi magagaling din dito sa yan, sa supply, sa AC side yan. Ngayon naman, yung supply para dito sa preamp, sa tone control, itong sa mga IC na to, dito, at saka dito sa input selector, ito po yun, dito nanggagaling itong part na to, yan. May nakalagay dyan na negative 12, positive 12, ayan. So dumaan po ng resistor yan, ayan o, resistor, yan, itong dalawa, galing dito sa main. So ngayon, tinanggal na natin yung tatlong yan. Asan yan? Ito yung tatlong yan, no. Ito yan, 560. Ay hindi, mali itong isa, 180. Yan, ito yung tatlo na yan. Dito yan galing. Hindi na natin ibabalik yan o hindi na natin papalitan kasi susuplayan natin to ng hiwalay na power supply, diretso na dito. Kaya wala nang kailangan yan, wala nang hiwalay na natin yan. Then after naman yan, sa resistor naman niya sa may Sobel network. So ang dati niyan ay ganito kaliit na resistor na 10 ohms. 10 ohms, halos 1 watt lang to. So papalitan natin ng mga 2 watts o 3 watts kung kakayanin. Yan, yun ang mga papalitan dito banda. Ngayon, sa mainboard tayo mag-focus. Unahin natin yung mga emitter resistor niya. Yan. So ito yung emitter resistor niya ay, ayan, 0.22 ohms. Ayan, nakalagay dyan dito, 0.22. Ayan, 0.22. Apat yan. So papalitan natin yan ng 5 watts din. Pagkatapos natin magpalit ng 5 watts, magdadagdag pa tayo dito ng transistor. Kumbaga, dodoblehin natin to.
So itong ano naman, power transistor naman na hindi na natin papalitan. Magdadagdag pa tayo ng additional na 4 pa para maging 8. Kaya nag-abang tayo ng isa pang heatsink. Yan. Itong heatsink na to ay plinano ko na kanina, ilalagay natin dito. Then i-screw natin ng ganun. Yan mga boss. So pag natapos na kasi bababadan ko pa sa tubig para luminis-linis. Yan. Kaya yung resistor dati na ano na 3 watts lang, gagawin nating 5 watts tapos mag-additional pa tayo ng 4 pa dito. Yan. Then after naman yan, yung supply naman niya sa differential, may mga Zener diode dyan katulad nito. 22 volts, 22. Papalitan po natin yan ng 27 volts kasi yun yung nasa 502. Yan. Then after naman dito sa C2383 yan, yung mga driver transistor niya, yan A1813 dalawa. Papalitan natin yan, ito yung dating driver niyan. So anong ipapalit natin dyan mga boss ay mas malaki na, C2073 A940, yan A940 C2073. Then sa resistor naman sa may supply din ng differential yung 1K, gagawin natin yung 4.7K. Yan. Yun lang. Tapos ano pa bang papalitan natin dito na iba? Wala na mga boss. Yun lang ata yung papalitan natin sa ngayon. Okay? So i-update ko kayo pag nagawa na natin to. Sa ngayon ilinisan ko muna tong ano. Then yung power supply naman pala niya, baka makalimutan natin. Yung papalitan natin yung pinaka-importante sa lahat. Magpapalit tayo ng transformer. So didimo natin para makita. Saan na ba? Saan na ba yung transformer nito? Alalagot. Ito yung original niya na power supply, tinanggal natin. Ayan, may nakalagay oh. Concert EB303. Yan. Yung pinaka-supply lang niya kasi ay 24.5 volts, 24.5 volts yan. Ang ikakabit natin mga boss ay ito. So mas malaki yung ikakabit nating power supply. Ayan. So testerin natin o ano natin, isubok natin. Papakita ko sa inyo na from 24.5, 24.5 gagawin natin yang 37. Set natin sa AC, saksak natin. Ay, tester ko muntik na mahulog. Madidisgrasya pa, wag naman sana. Yan. Susukatin natin to. So ayan, 38. Mga 38 yan. Yan, 38 volts yung ano, tataas yung supply niya talaga. Yun yung gagawin natin mga boss. So bago yan, ipang ano ko muna, ipang prepare ko muna yung pyesa. Ano? Ay, nakalimutan ko, saglit lang. So ang unang move natin na ginawa ay inayos natin yung plantalya ng ano, ng transformer. Ayan, naglagay tayo ng extra na plywood para mas matibay kasi pag wala ano, parang ganito lumulunod. So pinatibay natin, i-reinforce natin ng kahoy. Tsaka in-screw natin yung transformer para mas matibay siya. So ayan mga boss. Ayan. Abang-abang sa mga susunod na eksena. Okay mga boss, so update tayo. Medyo gabing-gabi na. Natapos na natin dito sa main board. Magkakabit na lang tayo ng mga power transistor dito. So ayan yung itsura nya. Ayan. So ayan na yung mga ano, pag natapos lang natin saka explain. Ngayon na lang siguro para ano, para baka makalimutan ko na naman. Baka makalimutan ko na kung ano mga pinalitan dito. So ito dati ang nakalagay dito ay 116. Ginawa ito yung dati niya no. Tandaan nyo na lang mga boss. 116 ayan. Ang nilagay ko na dyan ay 125 volts. Tapos dito naman, ano ba yun? Camera natin. Ay, lumabo tuloy. Yan. Ay, ano yun? Ang nakalagay naman dito ay 22 na ginawa nating 27 volts sa Zener.
Tapos yung 2383, ito na yung ano, ano ba yan? Ano ba? Ilagay nga natin sa maayos yung ano, camera. Patong natin. So dito 2383 naging C2073 na yan. Itong dalawa ay A940 C2073. Tapos yung mga signal diode na 27 volts. Tapos yung katabi niya dati na 1K dati yan, ginawa nating 4.7K. Tapos yung mga capacitor resistor, ayan ho, nagpalit na tayo, tapos nagdagdag na. So dalawa na kada ano, kasi abang yan pa dito sa ano. Din sa OCP side naman niya, ayan ho, dati wala yang ano, diode lang yan, ayan ho, nilagyan pa natin ng additional na 10K. Tapos yung resistor na pupunta sa emitter, dalawa yan. Itong kulay blue ay 4.7K yan. Ganon din naman sa kabila, natabunan lang nasa ilalim. Yan mga inad natin dyan. Tapos yung capacitor, yung ano, capacitor, puro tayo capacitor yung diode, ayan. So dati yung 5404 ata yun, nakabit ba dito, tama ba? Ayusin nga natin. Ayan, 5404 ang dati niya. Ang kinabit natin ay 618. Yan. Ano pa ba mga binago natin dyan? Halos wala na. So sa mga gusto mag-screenshot, ayan po, steady natin. Screenshot nyo na lang mga boss kung gusto nyo ano. Ayan. Mag-add pa tayo dito ng 4 na transistor. I-wiring pa natin yan. So susundan lang natin yan. Ang nakaabang lang dyan ay madali lang naman ang mangyari dito. Ilawan nga natin. So collector to collector din ito, base to base. Tapos yung emitter nya, nakaabang na yan, yung mga emitter pa-emitter resistor na yan, mga ganyan, ayan. Nakaabang na dito, ayan, nakaabang na, ayan. So yan yung magiging ano ba tong camera natin. Tapos yung capacitor natin wala pa. Tapos supply dito, ayan na yung supply, nakaabang. So ayan mga boss, pag ano, yung ikakabit natin dyan ay mga original din na power transistor. Kahit itong ano, mga driver, original po yan, hugot yung kinuha ko para mas matibay. Yung mismong galing sa board. Kahit yung ano, ikakabit natin dito ay galing din sa board. Asan na ba? Ayan o. So kumuha tayo ng ano, mas matibay talaga na ano. Yun lang naman ang babaguhin dito, capacitor, mga driver transistor, tapos yung supply sa differential, yung 1K dati ay 4.7K na. Tapos yung Zener diode sa differential din, 22 dati, ngayon ay 27 na. Yun, tapos binago lang ng konti natin yung OCP sa bias transistor at saka resistor, wala na tayong binago dyan. Tapos resistor naman sa emitter, yan. Dati 3 watts, ginawa nating 5 watts, tapos nagdagdag pa tayo. Yan, update ko lang kayo pag ano, umaba na pala yung video natin, no. Sana pag natapos na to, yan. Okay mga boss, so malabong camera. Ito na po yung resulta ng gawa natin. Hindi pa natin to napapa-finalize, hindi pa naka-screw yung ano nga dito. Hindi pa. So recap tayo. Ano ba yung mga nangyari dyan? Tika lang. So para bago tayo mag-recap, mag-listing muna tayo. Ayan. Nag-switch na yung relay. Then pipindutin natin dito sa ano. Ayan. Ayan. Yan. Okay na. Kabila. Yan mga boss.
Okay, so dahil napagana na natin, mag-recap na tayo kung ano dito yung mga ginawa natin. So, unang ginawa natin ay kinalas natin yung board. Then, sinimulan nating naubo ko. I-upgrade natin. Yan. Unang-una dyan, nagpalit tayo ng transformer. Mapapansin nyo naman no, sa unang part ng mga video natin ay hindi ganito yung power supply nya. So bakit ang dami nakalagay dyan na palamuti? Ito po yung supply ng main amp. Ayusin natin. Ito naman yung supply ng preamp or tone control. Yan. Ito po ay para sa blower. Yan, papunta yan dito. Yan. Dumaan siya ng dropping resistor, then Zener diode na 12 volts saka capacitor na 1016 volts. Yan. Galing yan dito. Bakit may ganon? May dropping resistor na 62 ohms. Galing din yan dyan sa pinagkunan na. Ano ba tong camera na to? Lakas mang asar. So ang supply kasi dito, yung output voltage niya kasi sa AC ay 19. So kailangan natin ng dropping resistor para mapababa yung supply para maging para maging 12 volts. So para maging stable naman na 12 volts yung supply ng pan natin, dahil 12 volts yan, ang ginawa natin dyan ay naglagay tayo ng Zener diode. Ayan. Ano ba yung camera ko na to? Ayun. Tapos ito namang violet at saka black, para po yan dito sa supply ng 5 volts sa MP3, para doon. Nakita yung umilaw-ilaw na yun, para doon. Ngayon, napagana na natin. After nyan, na-realize ko na may kulang pa. Kasi, hindi ko mapindot tong selector. Yan. Nung tiningnan ko, kailangan pala niya ng supply na 22 volts. Galing sa wala na yung dati. Iba na to. So, kumuha tayo ng another naman. Ayan. Sa kabilang side. Para masupplyan yun. Para gumana tong input selector niya. Yun. Yan. Pag pinindot mo kasi, pipili siya ng DVD, BCD, DVD. Ayan. Ano ba yan? Parang awa mo na camera. Huwag mo kong pahirapan. CD, BCD, DVD tuner at saka itong MP3 nya. Yan. Yun lang mga boss. Dito naman sa upgrade, huling pasilip. Ang nabago dito, dapat i-wire ko to palipat doon. Kaya lang tinansya ko naman yung capacitor na kinabit natin. Sumakto naman. Lalagyan ko pa pala to ng glue kasi sumasayaw. Lalagyan ko to ng glue palibot para hindi siya ganong sumayaw. Then ano pa ba yung mga lalagyan natin dyan? Ito kasi natanggal, lagyan natin. So pasilip ng mga kaganapan dito. Ayan. So yan po yung upgrade natin. Ayan. Ayan. Meron na siyang 8 power transistor na nakalaylay dyan. Sinadya natin ganyan para So wala tayong masyadong detalye sa pag-upgrade nito. Dito sa kung ang manonood nito ay yung mga regular viewers natin na solid, o ibig sabihin naka-update talaga sa mga kaganapan ko sa pagbablog bilang YouTuber at saka bilang vlogger dito sa Facebook, malamang nakakapanood kayo ng mga live na ginawa natin habang ginagawa to. Ngayon, kung bago lang kayo sa aking channel, sa page ko o kaya sa YouTube channel ko, pasensya na, malabo na naman. Paki-check po ng mga live natin. Baka may magreklamo na hindi detalyado yung hindi talaga detalyado to kasi repair vlog na to. Kumbaga, kinikwento ko na lang dito kung anong nangyari, kung anong status sa mga ginagawa natin. Hindi naman siya tutorial talaga. Unahan ko na kayo bago kayo mag-comment para alam nyo yung i-expect nyo dito. So, nagbibigay lang tayo ng idea na possible siya na ma-upgrade. Ayan mga boss. So, okay na siya. O natin uli. Yan. Switch ang relay. Yan.
Muli, hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol sa pag-upgrade ng Concert EV303B Plus. Ginawa nating 502 at kahit pa paano sumakto naman. Finalize ko lang to mga wiring, din i-wrap up ko na to. So mga boss, tawag dito. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.